Sumisilip ang gininto ang sikat ng araw ng hapon sa Maynila sa bintana. Pinipintahan ng rosas ang maliit, simple ngunit maayos na silid ni Clara. Ang 18 taong gulang na dalaga, na may maniningning na mga mata at nagliliwanag ng ngiti, ay maingat na nagsasalansan ng kanyang mga textbook. Si Clara ang ipinagmamalaki ng kanyang pamilya, laging nangunguna sa kanyang klase sa grade 12 at nag-aalaga ng pangarap na makapasok sa pinakaprestihiyosong unibersidad sa kabisera. Tila malawak na nakalatag ang hinaharap sa kanya, maliwanag at puno ng pangako tulad ng kanyang sariling ngiti. Ngunit ngayong gabi, isang madilim na anino ang unti-unting bumabalot sa magandang larawang iyon. Ang kanyang ama, si Mang Ben, isang lalaking matapat at buong buhay na naglingkod sa kumpanya ng transportasyon ng kanyang amo na si Ginoong Ricardo de la Cruz, ay umuwi na may kakaibang anyo sa mukha. Sinabi niyang inimbitahan sila ng amo sa bahay nito para maghapunan ngayong gabi, isang pambihirang karangalan. Laging iginagalang ni Mang Ben ang kanyang amo, na nagbigay sa kanya ng matatag na trabaho sa loob ng maraming taon, at pinayuhan si Clara na maging magalang. Ang hapunan ay naganap sa marangyang mansyon ng pamilya de la Cruz, isang mundong lubos na kaiba sa simpleng buhay ni Clara. Si G. Ricardo, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang kagalang-galang at mapagbigay, ay nagpakita ng labis na kabaitan. Ngunit sa likod ng ngiti at mga papuri sa mga nagawa ni Clara sa pag-aaral, ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, mapanuri at tila naghahangad na umangkin, na nagpadama kay Clara ng pagkailang. Katabi ng amo ay isang binatang lalaki, tauhan nito, na hindi rin inaalis ang tingin kay Clara mula nang pumasok siya. Nang malaman niyang malapit nang kumuha ng pagsusulit si Clara para sa kolehiyo, bukas palad na nag-alok si G. Ricardo. Clara, iya, napakatalino mo at napakaganda. Lubos kong ikinagagalak na suportahan ang lahat ng iyong gastusin sa kolehiyo. Ituring mo na itong gantimpala sa iyong kasipagan at sa dedikasyon ng iyong ama. Labis ang pasasalamat ni Mang Ben, ngunit si Clara, dala ng respeto sa sarili at pagiging sensitibo ng kabataan, ay magalang na tumanggi. Nagpapasalamat po ako sa kabutihan ninyo, Ginoong de la Cruz, magalang niyang sagot, ngunit naniniwala po akong makakakuha ako ng scholarship sa sarili kong pagsisikap. Gusto ko pong subukang mag-isa. Bahagyang nabigo ang tingin ni G. Ricardo, ngunit mabilis itong itinago sa isang ngiti. Natapos ang hapunan na may bahid ng pagkailang sa hangin. Hindi inaasahan ni Clara na ang kanyang pagtanggi ang magiging mitya ng isang madilim na balak. Makalipas ang ilang araw, muling inanyayahan ni G. Ricardo si Mang Ben na lumabas para uminom ng kaunti at pag-usapan ang trabaho. Sinabi niyang may isang mahalagang kargamento na kailangan ng pirma ni Mang Ben, ngunit hindi naman nagmamadali, pwedeng pagkatapos na lang uminom mag-usap. Si Mang Ben, na likas na mapagmahal sa trabaho at responsable, ay nais munang ayusin ang tungkulin. Boss, baka po pwedeng pirmahan ko muna ang mga papeles bago tayo uminom. Para po mapanatag ako, mungkahi niya. Ngunit tumawa lang si G. Ricardo. Nako, Ben, ilang taon na tayong magkasama, ano ba naman ang kailangang ipagmadali? Uminom muna tayo ng ilang tagay para gamaan ang pakiramdam, saka na pumirma. Sagot ko, dahil sa paggalang sa amo, napilitang tumagay si Mang Ben. Hindi niya alam na ang mga tagay na iyon ang simula ng kanyang bangungot. Kinabukasan ng umaga, si G. Ricardo mismo ang pumunta sa bahay ni Mang Ben, ngunit ngayon, ang mapagbigay na anyo ay nawala na, napalitan ng malamig na pag-uugali at pag-aakusa. Iniabot niya ang isang resibo, sinasabing pumirma si Mang Ben na tumanggap ng cash advance na 5 milyong piso, PHP, para ayusin ang mga papeles sa customs para sa kargamento noong nakaraang araw, ngunit hindi pumasok ang pera sa account ng kumpanya. Nalugi ang kumpanya ng 5 milyong PHP at si Mang Ben ang dapat managot. Boss, isinusumpa ko po, wala akong kinuha ni isang kasing sa kumpanya. Namutla si Mang Ben, nanginginig ang boses sa gulat at galit. Yung resibo pong iyon, hindi ko po maalalang pumirma ako na tumanggap ng cash. Malinaw ang ebidensya rito, Ben, malamig na sabi ni G. Ricardo, tinatapik ang papel. Pirma mo ito.
Kahit itanggi mo, hindi pwede. Pasensya na, pero malaki ang epekto nito sa kumpanya. Natigilan si Mang Ben. Napagtanto niyang naisahan siya sa inuman noong nakaraang araw. Ginamit ng amo ang pagkakataong hindi siya matino para papirmahin siya sa ibang papel, o pinalitan ang mga dokumento. Ngunit wala siyang paraan para patunayan ito. Bibigyan kita ng 1 linggo, nagbigay ng kondisyon si G. Ricardo. Bayaran mo ang buong 5 milyon, o mapipilitan akong i-report ito sa pulis. Alam mo na ang kahihinatnan, hindi biro ang kasong estafa. Ang 5 milyong piso ay isang napakalaking halaga para sa pamilya ni Mang Ben. Alam niyang hindi niya ito kayang bayaran sa loob ng 1 linggo. Dahil sa kawalan ng pag-asa, ang lalaking buong buhay na namuhay ng matapat ay biglang napaluhod sa paanan ng amo. Nagmamakaawa, boss, maawa po kayo. Bigyan niyo pa po ako ng panahon. Susubukan ko pong humanap ng paraan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tunay na kulay ni Ricardo de la Cruz. Itinayo niya si Mang Ben, bamulong na may pahiwatig. Ben, ayoko rin namang itulak ka sa alanganin. Sa totoo lang, may isang paraan para maayos ang lahat ng walang gulo. Huminto siya. Ang tingin ay napunta sa pinto ng silid, kung saan tahimik na nakatayo si Clara. Naririnig ang lahat na may nanlalaking mga mata sa pagkabigla. Panipi, kailangan lang si Clara, pumayag na tumira sa akin ng ilang panahon. Buburahin ko ang lahat ng utang mo. Hinding-hindi, sigaw ni Mang Ben, ang kahihiyan at galit ang nagpatayo sa kanya. Huwag na huwag mong gagalawin ang anak ko. Ang mga sumunod na araw ay impyerno para kay Mang Ben. Tumakbo siya kung saan-saan, nang utang sa mga kamag-anak, kaibigan, ngunit walang nang-ahas na magpahiram sa kanya ng ganoon kalaking halaga. Ang kawalan ng pag-asa at takot sa kulungan ay bumigat sa balikat ng matandang ama. Sakto noong halos sumuko na siya, muling lumitaw si Ricardo de la Cruz. Sa pagkakataong ito, mas malupit pa siya. Malapit nang matapos ang 1 linggo, Ben. Pero nag-isip ako ulit, bibigyan kita ng huling pagkakataon. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, kung walang pera, maghanda ka na. Ang kawalang hiyaan at kasamaan ng amo ang nagtulak kay Mang Ben na hindi na mapigilan ang sarili. Sumugod siya, sinuntok si Ricardo sa mukha. Ngunit ang amo, na sanay sa karahasan, ay hindi natinag. Ang sagutan ay mabilis na nauwi sa isang brutal na pambubugbog kung saan si Mang Ben ang biktima. Binugbog siya hanggang sa bumagsak sa sahig, may tumutulong dugo sa gilid ng labi, puno ng pasa ang katawan. Nasaksihan lahat ni Clara, parang pinipiga ang puso niya. Nakikita ang kanyang amang nasasaktan at walang magawa, alam niyang siya lamang ang makakapagligtas dito mula sa kulungan at marahil pati na sa kamatayan. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi, ginawa niya ang pinakamasakit na desisyon sa kanyang buhay. Tama na po, nanginginig ngunit determinado ang boses ni Clara. Lumapit siya, hamarang sa harap ng kanyang ama. Ako, sasama na po ako sa inyo. Tiningnan ni Mang Ben ang anak, namumula ang mga mata, puno ng sakit at pagtutol. Hindi, Clara, huwag mong gagawin yan. Ngunit umiling lamang si Clara, patuloy ang pagtulo ng luha. Alam niyang ito lamang ang natatanging paraan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo de la Cruz. Mabilis niyang isinama si Clara, iniwan si Mang Ben na may matinding sakit at walang magawang pagsigaw. Dinala si Clara sa isang hiwalay na bahay sa isang marangyang ngunit tahimik na eksplosibong village sa labas ng Maynila. Ito ay isang gintong kulungan, maganda ngunit mapangbilanggo. Ipinakilala siya ni G. Ricardo sa nag-iisang kasambahay doon, isang nasa katanghaliang gulang na babae na nagngangalang Manang Lorna. Mukhang tsismosa si Manang Lorna. Tiningnan niya si Clara nang may pag-uusisa at awa. Bagong amo po, tanong niya nang mahina nang tumalikod si G. Ricardo para sumagot ng telepono. Ang bata niyo pa po. Kawawa naman. Sumulyap siya sa amo at bumulong kay Clara, mag-ingat ka, iya. Kapag nabisto ito, maaaring makulong si boss. Isa pang salita galing sa'yo, babawasan ko sweldo mo, sigaw ni G. Ricardo, halatang narinig. Humarap siya kay Clara,
Nagbabanta ang boses, kapag nagtangka kang tumakas, mawawalan agad ng trabaho si Manang Lorna. Tandaan mo yan. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis dahil may aasikasuhin sa kumpanya. Dinala ni Manang Lorna si Clara sa silid tulugan na para sa kanya. Maluwag ang silid, mag-ara ang ayos, ngunit malamig. Nang buksan niya ang aparador, nagulat si Clara nang makita itong puno ng iba't ibang damit pambabae, halatang hindi kanya. Bago ka dumating, marami nang tumira dito, buntong hininga ni Manang Lorna, puno ng pahiwatig ang boses. Sinusuportahan sila ni boss ng kung ano-ano. Pero nagsasawa rin siya. Pagdating ng panahon, paaalisin din sila tulad mo. Ang mga salita ni Manang Lorna ay parang patalim na tumusok sa puso ni Clara. Hindi siya ang una, at marahil hindi rin ang huli. Habang inaayos ang iilang gamit na dala ni Clara, aksidenteng nakita ni Manang Lorna ang kanyang mga matataas na marka at papeles para sa paghahanda sa pagpasok sa unibersidad. Nako, ang galing nyo naman po palang mag-aral, nasabi niya. Bakit nyo pa dinala ang mga ito? Nandito na kayo, hindi nyo na kailangan ang pag-aaral. Dinala ko po para ipaalala sa sarili ko, napahikbi si Clara, na minsan ay nagkaroon ako ng pagkakataong magkaroon ng ibang kinabukasan, isang mas maliwanag na kinabukasan. Tiningnan ni Manang Lorna ang dalaga ng may labis na awa. Yung mga nauna dito, pera lang ni boss ang habol. Ikaw naman, dahil sa ganitong sitwasyon. Sayang talaga. Hayaan mo na, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo, iya. Dumating ang gabi, bumalat ang takot kay Clara. Nang marinig ang tunog ng sasakyan ni G. Ricardo, nagmamadali niyang isinara ng mahigpit ang pinto ng silid, kumakabog ang dibdib. Umalingaw-ngaw ang katok sa pinto, tapos ang boses niyang tinatawag si Manang Lorna para kunin ang duplicate na susi. Sinubukan ni Clara na harangan ang pinto gamit ang buong lakas, ngunit paano lalaban ang mahinang lakas ng isang babae sa malakas na lalaking galit sa labas? Bumukas ng malakas ang pinto. Sumugod si Ricardo de la Cruz, namumula ang mga mata sa pagnanasa at galit dahil sa paglaban. Hinablot niya si Clara, hindi pinansin ang pagpupumiglas, pagsigaw, at pagmumura nito. Isang malakas na sampal ang damapo sa kanyang pisngi. Tapos isang suntok na nagpatamba sa kanya sa sahig. Napagtantong hindi niya kayang lumaban gamit ang lakas, desperadong lumuhad si Clara at nagmakaawa. Parang awa nyo na, patawarin nyo po ako. Patawarin ka, ngunisi si Ricardo, malupit ang boses. Ang dami kong ginastos na pagod para makuha ka lang. Akala mo ba madali kitang pakakawalan? Ang gabing iyon ang simula ng sunod-sunod na araw ng impyerno para kay Clara. Kinabukasan, inihagis ni G. Ricardo sa kanya ang isang banig ng birth control pills, malamig na sinabi, inumin mo yan. Babalik ako mamayang gabi. Pasa-pasa ang mukha ni Clara, wasak ang kaluluwa. Lumapit si Manang Lorna, marahang pinahirin ng gamot ang kanyang mga sugat, namumugto ang mga mata. Gusto mo bang tumakas? Iya, bulong niya. Tumango si Clara habang umiiyak. Gusto niyang umalis sa lugar na ito higit sa lahat. Ngunit alam niyang, habang nasa kamay pa ni Ricardo ang kanyang mga magulang, hindi siya makakatakas. Nang gabing iyon, nahirapan si Manang Lorna na hikayatin si Clara na kumain kahit kaunti. Ngunit muling umalingaw-ngaw ang mga yapak ni G. Ricardo sa labas ng pinto. Nataranta si Clara sa paghahanap ng mapagtataguan, ngunit walang sapat na ligtas na sulok sa malaking silid na iyon. Natagpuan na naman siya nito, kinaladkad paakyat sa itaas. Pagod na si Clara, wala nang lakas na lumaban. Nakatayo si Manang Lorna sa ibaba, naririnig ang mga hikbi at tunog ng nababasag na gamit mula sa itaas, hindi niya matiis ngunit wala rin siyang magawa. Pagkaalis ng amo, umakyat siya ulit sa silid para aliwin si Clara. Sa pagkakataong ito, may kaunting tigas na sa kanyang boses, iya, kung talagang hindi mo na kayang lumaban, kailangang humanap ng ibang paraan. Kahit man lang makabawi ka ng kahit ano mula sa kanya para sa mga nawala sa'yo. Hindi paraan ang ganitong pagtitiis lang. Araw-araw, tiniis ni Clara ang pang-aabuso sa pisikal at emosyonal. Hindi niya magawang sagutin ang tawag ng kanyang mga magulang,
Dahil takot siyang marinig lamang ang kanilang mga boses ay mapahagulhol siya, na lalo lamang mag-aalala sa kanila. Nakikita ni Manang Lorna ang dalagang unti-unting nanghihina, kaya't pinapalakas lamang niya ang loob nito. Ang mga lalaki, gaano man kalakas, takot din sa matatamis na salita ng magandang babae. Kailangan mong magpakatatag, Iya. Ngayong nawalan ka na, kailangang humanap ka ng paraan para bawiin ang dapat sayo. Kung mananatili kang ganito kapayak ang ayos, malungkot ang mukha, hindi magtatagal ay magsasawa rin si boss at palalayasin ka. Sa ganoong sitwasyon, siya lang ang masaya, at wala kang mapapala. Ang mga salita ni Manang Lorna ay parang isang maliit na liwanag sa kadiliman. Nag-isip ng malalim si Clara. Tama si Manang. Hindi siya pwedeng manatiling biktima lamang. Kailangan niyang magbago. Ang mga salita ni Manang Lorna ay nagtanim ng determinasyon sa puso ni Clara. Hindi siya maaaring malunod sa pagdurusa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, tumingin sa salamin, at nakita ang isang mukhang pagod at pasa-pasa. Ngunit sa likod ng namumugtong mga mata, nagsimulang umusbong ang apoy ng galit at pagnanais na mabuhay. Nagsimula siyang magbago. Kusa siyang kumain ng maayos, inalagaan muli ang kanyang buhok at balat. Kapag umuuwi si G. Ricardo, sa halip na manliit sa takot o lumaban ng walang kabuluhan, nagpakita si Clara ng pagsunod, tila tanggap na ang sitwasyon. Isang gabi, pag-uwi ni Ricardo, pagod mula sa maghapong trabaho, mabilis siyang sinalubong ni Manang Lorna. Nakangiti, boss, nakauwi na po kayo. Naghanda po si Clara ng sariwang prutas para sa inyo. Tiningnan ni Ricardo ang plato ng prutas na maayos ang pagkakaayos, pagkatapos ay tumingin kay Clara na tahimik na nakaupo sa sofa, may bahid ng pag-aalinlangan ang mga mata. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpapaduda sa kanya. Nilagyan mo ba yan ng lason? Tanong niya, kalahating biro, kalahating seryoso. Tumingala si Clara, nanlalaki ang mga mata, may bahid ng inosenteng pagtatampo. Bakit nyo naman po naisip yan? Gusto ko lang naman pong mapasaya si boss. Ang malumanay at bahagyang nanginginig niyang boses ay tila nagpakalma kay Ricardo. Napahalakhak siya, umupo at kumuha ng isang pirasong mangga. Sige na, biro lang. Mabilis na sinamantala ni Manang Lorna ang pagkakataon, idinagdag, boss, alam niyo po, pinag-uusapan kayo sa palengke. Sabi nila, may kasama kayong maganda pero hindi nyo man lang binibilhan ng kahit ano. Alahas na ginto o pilak, wala raw silang nakikita. Agad na gumanap si Clara, yumuko, halos pabulong ang boses, ako po, hindi ko po kailangan ng mga ganyang bagay. Tapos ay tumayo siya, marahang umakyat sa itaas, iniwan ang espasyo para kay Manang Lorna na ipagpatuloy ang opens iba. Ayan, boss, nakita nyo na, patuloy ni Manang Lorna, itong si Clara natin, maganda na, mabait pa, at marunong umintindi. Pero kung lagi kayong nagtitipid, baka makakilala siya ng ibang mas mayaman, mas galante, yung magbibigay sa kanya ng lahat, paano nyo pa siya mapipigilan? Ang mga salitang ito ay tumama sa pag-aari at amor proprio ni Ricardo. Ayaw niyang ang kanyang laruan ay tinitingnan ng iba o pinapuna na siya ay kuripot. Sa huli, nagpa siya si Ricardo na isama si Clara na mamili. Pumunta sila sa isang malaking tindahan ng alahas sa Greenbelt. Itinuro ni Ricardo ang 2 gintong kwintas, pinapili si Clara ng isa. Tiningnan ni Clara ang mga ito, tapos ay nag-alinlangan, pareho pong maganda, gusto ko po pareho. Bakit bibili ng marami, isa lang sapat na. Nagreklamo si Ricardo, lumabas ang pagiging kuripot. Sakto namang may dumaan na isang lalaking mukhang mayaman at elegante, tumingin kay Clara at ngumiti ng magalang. Ang tingin ng paghanga ng estranghero ay nagparamdam kay Ricardo ng panganib. Umakyat ang selos at amor proprio, agad siyang nagbago ng tono. Sige na nga, kunin mo na pareho. Ano pa bang gusto mo? Pumili ka lang. Bukas palad siyang bumili ng 4 na set ng mamahaling alahas para kay Clara, pilit na ipinapakitang siya ay gastador at si Clara ay pag-aari niya lamang. Ang panandaliang kasiyahan ay hindi nagtagal.
Pagka-uwi ni Clara mula sa tindahan ng alahas sa hiwalay na bahay, hinarap siya ng isang hindi inaasahang bisita si Senyora Elena de la Cruz, ang legal na asawa ni Ricardo. Nalaman niya kung saan nakatira si Clara at pinuntahan ito para bigyan ng leksyon. Ikaw ang haliparot na nang-aakit sa asawa ko, ano? Sugod ni Senyora Elena, gusot ang buhok, nanlilisik ang mga mata sa selos. Minura niya si Clara ng masasakit na salita, ininsulto ang kanyang pamilya. Natakot si Clara at umatras, ngunit mabilis na dumating si Manang Lorna, sinusubukang umawat. Senyora, kalma lang po. Mag-usap po tayo ng maayos. Tumabi ka, wala kang pakialam dito. Itinulak ni Senyora Elena si Manang Lorna, patuloy na lumapit kay Clara. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Nang makitang delikado ang sitwasyon, kinuha ni Clara ang lamparang gawa sa ceramic sa mesa. Itinaas ito, nanginginig ang boses ngunit determinado ang tingin, kapag lumapit pa kayo, ibabagsak ko ito. Natigilan si Senyora Elena sa hindi inaasahang paglaban. Hindi niya akalain na ang babaeng mukhang mahina ay maglalakas loob na lumaban. Sa huli, umalis siyang nagngingit-ngit, ngunit hindi nakalimutang magbanta, maghintay ka lang, bruha ka. Hindi kita titigilan. Pagkaalis ni Senyora Elena, nakahinga ng maluwag si Manang Lorna ngunit nag-aalala rin. Kailangan mong sabihin ito kay boss agad, iya. Para siya na ang umayo sa asawa niya. Ngunit si Clara, na natututo ng magpanggap, ay umiling. Hindi po, Manang. Sasabihin ko po kay boss na huwag niyang pag-alitan si Senyora. Siguro po ay dahil mahal lang niya si boss kaya siya nagseselos. Gaya ng inaasahan, nang umuwi si Ricardo at narinig ang kwento ni Clara, ayon sa bersyong binago niya, lalo siyang nagalit sa kanyang asawa. Inisip niyang si Clara ay napakaunawain at kaawa-awa, habang ang kanyang asawa ay selosa at walang katuwiran. Umuwi si Ricardo at ibinunton ang galit kay Senyora Elena, binalaan itong huwag nang lalapit kay Clara. Ang pag-aalaga niya ng kerida ay kanyang sariling desisyon, walang karapatan ang asawa niyang makialam. Sinamantala ang pagkakataong, naaawa, sa kanya si Ricardo, muling dinala ni Clara ang amo sa mall, sa pagkakataong ito para bumili ng mga muebles. Boss, sabi niya na may halong paglalamang, yung mga gamit po sa bahay na ito, narinig ko po kay Manang Lorna na gamit daw ng mga naunang tumira dito. Pakiramdam ko po, hindi ako komportable. Pwede po bang palitan natin lahat ng bago? Narinig ito ni Ricardo, nang hinayang sa gastos ngunit inisip din na kasalanan ng asawa niya kaya siya gumagastos pa para suyuin si Clara. Napilitan siyang pumayag. Hindi inaasahan, patuloy pa rin palang nagmamanman si Senyora Elena. Nahuli niya si Clara na mag-isang pumunta sa banyo sa mall. Sa pagkakataong ito, ang selos ay naging hindi makontrol na galit. Hinarang niya si Clara, naglabas ng maliit na kutsilyong pambalat ng prutas, at itinutok sa pisngi niya. Inagaw mo ang asawa ko. Dudurugin ko yang maganda mong mukha. Nasindak si Clara, nawalan ng kulay ang mukha. Senyora, maawa po kayo sa akin. Nakikiusap po ako, desperado niyang pakiusap. Lumuhad ka, utos ni Senyora Elena. Lumuhad ka, sa paanan ko, para protektahan ang kanyang mukha at buhay. Napilitang lumuhad si Clara nang may kahihiyan. Tumulo ang kanyang mga luha. Tiningnan ni Senyora Elena ang nanginginig na dalaga sa kanyang paanan, bahagyang nasiyahan. Pansamantala niyang pinatawad si Clara. Ngunit bago umalis, nagngit-ngit siya, ipapaalam ko sa buong barangay na ito na ikaw ay isang babaeng walang kahihiyan, na nangaagaw ng asawa ng may asawa. Ang banta ni Senyora Elena ay nagdulot ng matinding pag-aalala kay Clara. Natakot siya sa mga tsismis, natakot na hamakin ng mga tao. Ang takot ni Clara na mapag-usapan ay hindi pa nawawala nang may sumulpot na bagong sitwasyon. Pinakiusapan niya si Manang Lorna na ibenta ang mga lumang muebles na pinayagan ng itapon ni Ricardo, para magkaroon ng kaunting pera. Ang bumili ay si Aling Nena, may-ari ng isang maliit na beauty parlor sa malapit, at ang kanyang asawa, si Mang Tonyo. Masayahin at palakaibigan si Aling Nena,
ngunit si Mang Tonyo ay may malaswang tingin. Hello, Iya. Pamangkin ka ba ni Boss de la Cruz? Ang ganda mo naman. Tiningnan ni Mang Tonyo si Clara mula ulo hanggang paa, may pagnanasa ang mga mata. Ngayon lang kita nakita. Ikaw talaga. Siniko ni Aling Nena ang asawa. Costumer yan. Umayos ka nga ng salita. Humarap siya kay Clara, ngumiti ng palakaibigan. Ang gaganda pa ng mga gamit, Iya. Salamat ha. Ang pagdating ni Mang Tonyo ay nagdulot ng kaba kay Clara. At gaya ng kanyang kinatatakutan, sa mga sumunod na araw, madalas itong gumagala sa harap ng bahay, naghahanap ng pagkakataong makalapit sa kanya. Isang araw, nang si Clara lang ang nasa bahay, pumasok si Mang Tonyo. Mag-isa ka lang ba, Clara? Pwedeng makainom ng tubig. Nakilala ni Clara ang masamang intensyon, umatras siya, kinuha ang hose ng pandilig sa malapit bilang pananggalang. Umalis na po kayo, kundi sisiga po ako. Hindi natakot si Mang Tonyo, lumapit para yakapin si Clara. Sakto namang dumating si Aling Nena. Nang makita ang eksena, nagalit siya ng husto, pinagalitan at kinaladkad pa uwi ang asawa. Ano bang ginagawa mo ha? Gusto mo bang mamatay? Sa labas ng pinto, si Senyora Elena, na patuloy pa ring nagmamanman kay Clara, ay narinig ang sigawan. Hindi niya alam ang buong detalye, ngunit sapat na ito para makabuo ng ibang kwento. Pag-uwi ni Ricardo, agad siyang nagsumbong, tingnan mo yang kerida mo. Nagpapasok ng lalaki sa bahay habang wala ka. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang mga kapitbahay. Samantala, nakonsensya si Aling Nena sa ginawa ng asawa. Para makabawi, nagbigay siya ng bagong ideya kay Clara. Clara, Iya, magkakaroon ng contest na binibining barangay dito sa atin. Ang ganda-ganda mo, bakit hindi ka sumali? Malay mo, magbago pa ang buhay mo. Biglang may naisip si Clara. Tama, maaaring ito na ang pagkakataon. Sa pagsali sa contest, maaaring mas makilala siya, makabuo ng mga koneksyon, at higit sa lahat, magkaroon ng dahilan para lumabas, makawala sa kontrol ni Ricardo, kahit pansamantala lang. Nagpasya siyang subukan. Natuwa si Aling Nena nang pumayag si Clara. Masigasig siyang tumulong sa paghahanda ni Clara, mula sa pag-aayos ng buhok, make-up, hanggang sa pagpili ng damit sa kanyang parlor. Humanga rin ang ibang mga babae sa parlor sa ganda ni Clara, lahat ay nagsasabing siguradong mananalo siya. Si Mang Tonyo, nang makita si Clara sa bagong anyo, ay napanganga rin, ngunit sinaman lang ng tingin ni Aling Nena. Nagsimulang magpraktis si Clara ng paglakad sa entablado, natutong tumayo, ngumiti, at magsalita ng may karisma. Hindi pa siya nakapagsuot ng sapatos na may takong dati, kaya't alanganin pa ang mga unang hakbang niya, kailangang alalayan ni Aling Nena. Ngunit dahil sa determinasyon, mabilis siyang natuto. Habang abala si Clara sa paghahanda para sa contest, palaging tumatawag si Ricardo. Kung ano-anong dahilan ang sinasabi ni Manang Lorna para pagtakpan si Clara, na nagpapahinga, napapagod, gumagawa ng gawaing bahay. Ang contest ng binibining barangay ay ginanap sa isang entablado sa labas sa barangay, napakasaya ng paligid. Nang lumabas si Clara, nagsigawan ang mga kaibigan niya mula sa parlor ni Aling Nena. Si Clara, kahit medyo kinakabahan, ay mahusay na nagtanghal, ang kanyang inosenteng ganda at kumpiyansa ay nag-iwan ng malakas na impresyon. Ang kanyang pangunahing katunggali ay si Isabel, isang magandang babae ngunit medyo mayabang, anak ng isang mayamang pamilya sa lugar. Laging mababa ang tingin ni Isabel kay Clara. Sa wakas, dumating ang sandali ng pag-aanunsyo ng resulta. Kumpiyansa si Isabel na siya ang mananalo, ngunit ang korona ng binibini ay napunta kay Clara. Nagalit si Isabel, hindi matanggap ang pagkatalo, tiningnan si Clara ng masama. Masayang hawak ni Clara at Manang Lorna ang plastik na tropeyo at sash nang biglang lumitaw si Ricardo. Dumiretso siya mula sa mga tao papunta sa entablado, galit na galit ang mukha. Lumalabas na nagsumbong si Senyora Elena sa kanya. Niloloko mo ba ako para sumali sa mga walang kwentang contest? Na yan ha, sigaw ni Ricardo,
Hinablat ang tropeo at ibinato sa sahig hanggang sa mabasag. Hinayla niya si Clara, sinampal ng 2 beses sa harap ng maraming tao. Ano bang ginagawa niyo? Sigaw ni Clara, sumabog ang lahat ng hinanakit at galit na matagal ng kinikimkim. Wala kayong karapatang tratuhin ako ng ganito. Ang hayag na paglaban ni Clara ay lalong nagpagalit kay Ricardo. Ngunit bigla siyang huminto, isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Masyadong madali kung sasaktan lang kita. Ayokong makalaya kaagad. Lumapit siya sa tainga ni Clara, bamulong ng sapat lang para marinig niya, tandaan mo, hawak ko pa rin ang mga magulang mo. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na pumatay sa apoy ng paglaban na kasisindi pa lang sa puso ni Clara. Muli, napilitan siyang sumuko. Dahil sa pambubugbog at kahihiyan sa publiko, nawalan ng pag-asa si Clara. Ngunit nariyan si Manang Lorna, inaalagaan ang kanyang mga sugat at pinapalakas ang kanyang loob. Huwag kang sisuko, iya. Lalo na ngayon, kailangang magpakatatag. Kailangang mahalin ka niya ng husto para hindi ka niya maiwan, doon ka lang makakaganti. Sakto namang dumating si Gina, ang kaibigang nakilala ni Clara sa parlor ni Aling Nena, na masayahin, dating si Oy, para hanapin si Clara. Clara, hindi ka pwedeng mabuhay ng ganito, sabi ni Gina. Kailangang pagandahin mo pa ang sarili mo, maging mas kaakit-akit. Gastusin mo ang pera niya, huwag kang manghinayang. Kapag mas marami siyang ginastos sa'yo, mas mahihirapan siyang iwan ka. Muling dinala ni Gina si Clara para mamili, pumili ng mga damit na uso at mas sexy. Habang namimili sila sa isang tindahan, bigla nilang nakasalubong muli si Mateo Santos, ang batang abogado na nilapitan ni Clara noong una siyang napagbintangan. Clara, ang tagal na nating hindi nagkita. Kamusta ka na? Masayang nakilala siya ni Mateo. Bahagyang nataranta si Clara, maikli lang ang sagot niya, pilit itinatago ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit nagpakita ng interes si Mateo. Matalinong napansin ni Gina ang damdamin ng abogado para sa kanyang kaibigan. Attorney Mateo, libre po ba kayo? Magkakape po sana kami, mabilis na mungkahi ni Gina. Sinaman ng tingin ni Clara si Gina, akmang hihilahin palayo. Ngunit mabilis na nagdahilan si Gina na may bigla ang lakad, tapos ay ibinigay ang numero ng telepono ni Clara kay Mateo. Tawagan niyo po si Clara ha. Mauna na po ako. Nang gabing iyon, tumawag si Mateo kay Clara. Kinamusta niya ito, sinubukang magbukas ng usapan. Umiwas pa rin si Clara. Ayaw niyang malaman ni Mateo ang mapait na katotohanang kerida siya ng isang mayamang lalaki. Naramdaman ni Mateo ang distansya, kaya't sinabi na lamang niya, kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag kang mag-atubiling tawagan ako. Ang tawag ni Mateo ay parang isang pambihirang mainit na liwanag, ngunit nagdulot din ito ng dagdag na sakit kay Clara. Alam niyang hindi siya karapat-dapat sa atensyon nito. Isang araw, pumunta si Clara sa parlor ni Aling Nena para hanapin si Gina. Ngunit wala ang mag-ina, si Mang Tonyo lang ang nasa bahay. Muli siyang nagtangkang mambastos. Sa kabutihang palad, dumating sina Gina at Aling Nena, muling nailigtas si Clara. Nagpasya si Clara na sundin ang payo ni Manang Lorna at Gina. Nagsimula siyang maging mas aktibo sa pag-aalaga kay Ricardo. Minasahe niya ito, naghanda ng pampaligo, nagsabi ng mga matatamis ngunit huwad na salita. Si Ricardo, kahit medyo nagulat, ay naniwala dahil sa kayabangan na ang kanyang karisma ang sa wakas ay sumikop sa batang babae. Alam niyo po, dati hindi ko kayo gusto, nagsinungaling si Clara, naglalambing ang boses habang minamasahe ang balikat ni Ricardo. Pero nang makasama ko kayo ng matagal, parang nagsisimula na po akong magkagusto sa inyo. Ang simpleng kasinungalingan ay nagkaroon ng mahiwagang epekto. Lubos na nagtiwala si Ricardo kay Clara. Nagsimula siyang maging pabaya, ipinagkatiwala pa kay Clara ang pamamahala ng mga libro ng ilang pangalawang negosyo niya, mga trabahong itinuturing niyang hindi mahalaga. Lihim na natuwa si Clara. Ikinwento niya ang lahat kina Manang Lorna at Gina. Pinag-aralan nilang magkakasama ang mga notebook at resibo na nakolekta ni Clara.
Ngunit karamihan ay mga pinaikling sulat lamang sa Ingles o mahihirap na terminong pangnegosyo. Sakto namang tumawag ulit si Mateo. Sinabi niyang nanalo siya sa kanyang unang kaso, gusto niyang imbitahan si Clara na kumain para magdiwang. Nag-alinlangan si Clara, ngunit bigla niyang naisip, abogado si Mateo, maaaring maintindihan niya ang mga sulat na ito. Pumayag siyang makipagkita. Sa restaurant, pagkatapos ng ilang kumustahan, lakas loob na ipinakita ni Clara kay Mateo ang mga papel na may mga sulat. Maingat itong tiningnan ni Mateo. Ang mga ito, mukhang mga hindi opisyal na transaksyon, sabi niya. Mukhang may kinalaman sa pagpapadala ng mga kalakal, maaaring kahoy o produktong agrikultural. Pero base lang dito, hindi pa tayo makakabuo ng conclusion. Pinayuhan niya si Clara na mag-ingat, huwag masyadong masangkot sa mga negosyo ni Ricardo. Sinamantala ni Clara ang pagkakataon para tanungin si Mateo tungkol sa mga lihim na biyahe ni Ricardo, mga pulong na hindi siya kailanman isinama. Nagtataka lang po ako, nagkunwari siyang nagseselos. Hindi ko po alam kung mga kasosyo sa negosyo ang kinikita ni boss o ibang babae. Nang makitang nagseselos si Clara, lalong naniwala si Ricardo na mahal siya nito. Para patunayang, malinis siya. Sa isang pulong kasama ang mga mahahalagang kasosyo, na pinaghihinalaan ni Clara na kasabwat sa mga iligal na gawain, kumuha ng litrato si Ricardo at ipinadala kay Clara ayon sa naglalambing niyang hiling. Natanggap ni Clara ang litrato, bumilis ang tibok ng puso niya. Nakilala niya ang isang lalaki sa litrato, ito ang mayamang lalaki na ngumiti sa kanya sa tindahan ng alahas, na nalaman ni Gina ang pangalan bilang si Don Rafael Imperial, isang kilalang bigating tao sa industriya ng kahoy, na may maraming masamang reputasyon tungkol sa mga madilim na gawain. Agad na tinawagan ni Clara si Mateo. Don Rafael Imperial. Nagulat si Mateo nang marinig ang pangalan. Clara, kailangan mong mag-ingat ng husto. Napakadelikadong tao niyan, malaki ang kapangyarihan sa ilalim. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Ang babala ni Mateo ay lalong nagpatibay sa determinasyon ni Clara na pabagsakin si Ricardo at ang mga tulad ni Don Rafael. Unti-unti ring umusbong ang damdamin nila ni Mateo sa mga lihim nilang pagkikita at pagpapalitan ng impormasyon. Ngunit hindi tanga si Ricardo. Nagsimula niyang mapansin ang pagbabago kay Clara, ang dumaraming tanong nito, at lalo na ang mga patagang tawag sa telepono. Pinamanmanan niya si Clara sa kanyang pinagkakatiwalaang tsoper, si Rodi. Isang gabi, pagkatapos makipagkita kay Mateo, hindi alam ni Clara na nai-report na ni Rodi ang lahat kay Ricardo. Nang gabing iyon, habang natutulog sila, nagkunwaring sinabi ni Ricardo kay Clara na kailangan niyang pumunta sa Hong Kong ng ilang linggo para sa trabaho. Nagkunwaring gustong sumama si Clara ngunit nagdahilan na wala siyang pasaporte. Pagkaalis ni Ricardo para sa biyahe, na sa totoo lang ay para bigyan ng pagkakataon si Clara na magkamali, agad siyang nakipag-ugnayan kay Mateo. Nagtakda sila ng pagkikita, ngunit ang pagkikitang ito ay bahagi ng plano ni Ricardo. Habang pauwi si Mateo, hinarang siya ng isang grupo ng mga siga at binugbog bilang babala. Hindi nila siya pinatay, nag-iwan lamang ng mensahe, layuan mo ang kerida ng boss. Nasaktan si Mateo, ngunit hindi niya pinagdudahan si Clara. Nag-alala siya para sa kaligtasan nito. Sinubukan niyang tumawag ngunit hindi na sinasagot ni Clara. Alam niyang si Ricardo ang nasa likod nito. Napilitan siyang putulin ang ugnayan kay Mateo para protektahan ito. Pinakiusapan niya ang kanyang ama, si Mang Ben, na paminsan-minsan ay pinapayagang dumalaw sa kanya sa ilalim ng pagbabantay, na mag-abot ng sulat kay Mateo na nagsasabing may bago na siyang kasintahan, at huwag na siyang hanapin pa. Natanggap ni Mateo ang sulat, gumuho ang kanyang puso. Hindi siya naniniwalang ganoon si Clara, ngunit ang sulat kamay at katahimikan nito ang nagtulak sa kanyang tanggapin ito ng may sakit. Bumalik si Ricardo mula sa kanyang biyahe, nagkukunwaring walang nangyari. Ngunit alam niyang hindi niya kayang itago si Clara ng ganito magpakailanman. Bukod dito, nagsisimula na siyang magsawa sa babaeng probinsyana na ito, kahit palalo itong gumaganda.
Isang madilim na ideya ang pumasok sa isip niya, ibenta si Clara kay Don Rafael. Halatang interesado ang matandang true mother ng kahoy kay Clara. Ngunit para may benta, sa mataas na halaga, kailangang iangat ni Ricardo ang estado ni Clara. Sakto namang si Senyora Elena, kahit galit kay Clara, ay hindi sinasadyang tumulong sa asawa. Malawak ang kanyang mga koneksyon sa lipunan, kasama na si Senyora Cynthia Alcantara, isang event organizer, na dalubhasa sa pag-aalok ng mga batang magagandang babae sa mga elitista. Si Senyora Elena, na gustong mapalayo si Clara, ay nagmungkahi kay Ricardo na isali si Clara sa isang pambansang beauty contest na inoorganisa o sinusuportahan ni Senyora Cynthia. Ito ay makakatulong kay Ricardo na itaas ang presyo ni Clara, at makakatulong din kay Elena na tanggalin ang karibal sa isang elegante na paraan. Nakipagkita si Senyora Cynthia kay Ricardo. Sinuri niya si Clara mula ulo hanggang paa. May potensyal ang batang ito, sabi niya. Pero probinsyana pa. Kailangang hasain ng husto. Pumayag si Ricardo na ipaubaya si Clara kay Senyora Cynthia para sanayin. Bukas palad siyang gumastos para sa mga mamahaling alahas at damit para kay Clara, nagsinungaling na ito ay paghahanda para sa contest. Nakaramdam si Manang Lorna ng kakaiba. Hindi kailanman naging ganito kagalanta at malayo ang amo. Isinabak si Clara sa isang bagong mundo, pag-aaral ng pakikipag-usap at pagkilos ayon sa mga elitista, pagdalo sa mga pekeng party. Propesyonal na pagsasanay sa paglakad sa entablado, pag-aalaga ng kagandahan sa mga mamahaling spa. Dinala siya ni Senyora Cynthia para kumuha ng mga artistikong litrato, inihahanda ang kanyang profile para sa pagsali sa Binibining Pilipinas. Nakaramdam si Clara ng pagkailang at pandidiri sa pekeng mundo ng karangyan na ito. Napansin niya ang espesyal na treto na ibinibigay sa kanya ni Senyora Cynthia kumpara sa ibang mga kalahok. Bakit siya lang ang kinukunan ng litrato ng hiwalay, inaayos na makipagkita sa mga malalaking tao? Samantala, si Gina, matapos ang ilang panahon ng pakikipagrelasyon kay Don Rafael para sa pera, ay iniwan nito nang magkaroon ng bagong kerida. Dahil sa sakit at pagkatanto sa tunay na kulay ng mga elitista, hinanap ni Gina si Clara. Aksidente niyang narinig ang usapan ni na Senyora Cynthia at isang kaibigan, na nagbunyag ng tunay na plano ni na Ricardo at Don Rafael. Ang beauty contest ay isang palabas lamang para itaas ang halaga ni Clara bago siya ilipat kay Don Rafael. Nataranta si Gina at tumakbo pa uwi para ibalita kina Clara at Manang Lorna. Sa wakas, naintindihan na ni Clara ang lahat. Siya ay isang produkto lamang na pinapakintab para maibenta sa mas mataas na halaga. Umabot sa sukdulan ang kanyang galit. Nang malaman ang katotohanan, wala nang atrasan si Clara. Kailangan niyang kumilos bago mahuli ang lahat. Lihim niyang tinipon ang lahat ng ebidensyang hawak niya, ang mga notebook na may mga kainahinalang transaksyon, mga litrato ni Ricardo na kasama si Don Rafael at iba pang iligal na kasosyo, mga lihim na recording ng usapan ni na Ricardo at Senyora Cynthia. Alam niyang kailangan niyang ilabas ang mga ito sa liwanag, at ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ay si Mateo. Ngunit paano makikipag-ugnayan kay Mateo nang hindi nahahalata ni Ricardo? Si Manang Lorna, na itinuring ng anak si Clara, ay nagpas siyang tulungan siya. Ginamit niya ang isang pampublikong telepono, tumawag sa opisina ni Mateo, nag-iwan ng kagyat na mensahe mula sa isang dating kaibigan ni Clara, nagtakda ng pagkikita sa isang ligtas na lugar. Samantala, si Mang Tonyo, dating Uyroy, matapos ang matinding pambubugbog ni Ricardo, puno ng galit, ay muling naghanap ng paraan para makaganti. Muli siyang pumasok sa bahay ni Clara nang akala niyang wala si Ricardo, balak siyang gahasain para makaganti. Ngunit biglang umuwi si Ricardo. Nang makita ang eksena, sumabog ang galit ni Ricardo. Binugbog niya si Mang Tonyo hanggang halos mamatay sa harap ni na Clara at Manang Lorna. Ang mismong marahas at hindi makontrol na aksyong ito ang lalong nagpatibay sa desisyon ni Clara. Sa gabi bago ang finals ng beauty contest, isang marangyang party ang idinaos sa mansyon ni Don Rafael.
Ito ang pagkakataon para ipakilala si Clara sa mga elitista at para na rin isara ni na Ricardo at Don Rafael ang kasunduan. Napilitang dumalo si Clara sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni na Senyora Cynthia at Roddy. Sa party, sinubukan ni Clara na manatiling kalmado, naghahanap ng pagkakataong makatakas at makipagkita kay Mateo ayon sa plano ni Manang Lorna. Nagkunwari siyang pupunta sa banyo, tumakas sa likod na pinto, kung saan naghihintay si Manang Lorna na may lumang motorsiklo. Ngunit naghinala si Senyora Cynthia at pinasundan siya. Pagkasakay ni Clara sa motor, hinabol sila ng mga tauhan ni Cynthia at ni Roddy. Isang makapigil hiningang habulan ang naganap sa mga kalsada ng Maynila sa gabi. Sinubukan ni Manang Lorna na iwanan sila, ngunit hindi kaya ng lumang motorsiklo ang mga kotse. Sakto sa kritikal na sandali, isang ibang kotse ang biglang lumitaw, hinaranggan ang sasakyan ni Roddy. Lumabas si Mateo mula sa kotseng iyon. Natanggap niya ang mensahe at nahulaan ang sitwasyon. Dumating siya para protektahan si Clara. Isang tensyonadong komprontasyon ang naganap. Si Mateo, sa tulong ng ilang kasamahang abogado, ay napigilan sina Roddy at ang mga tauhan ni Cynthia, nagbigay ng pagkakataon kina Clara at Manang Lorna na makatakas. Ibinigay ni Clara ang lahat ng ebidensya kay Mateo. Gamit ang hindi matututulang mga ebidensya na ibinigay ni Clara, kasama ang testimonya niya at ni Manang Lorna, isinumbong ni Mateo ang kaso sa NBI, National Bureau of Investigation. Isang malawakang investigasyon ang isinagawa. Si Ricardo de la Cruz ay inaresto sa maraming kaso, panloloko, pambubugbog, iligal na pagkulong, at pakikipagsabuatan sa mga iligal na negosyo. Si Don Rafael Imperial ay inimbestigahan din para sa money laundering at pagpupuslit ng kahoy, nahaharap sa batas. Si Senyora Cynthia Alcantara ay kinasuhan ng pag-aalok ng babae at pakikipagsabuatan. Si Senyora Elena, kahit hindi direktang sangkot sa mga iligal na gawain, ay labis na naapektuhan ang reputasyon at ari-arian dahil sa kaugnayan sa asawa. Si Mang Tonyo, pagkatapos gumaling, ay pinagbayaran din ang kanyang pambabastos, hiniwalayan ni Aling Nena at iniwasan ng komunidad.